sa ating pong pag-aaral po ng banal na salita ng ating mga Panginoon. Tayo po lahat ay magkaisang manalangin. Hallelujah, praise the Lord. Join me in prayer. Hallelujah, praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the leading prayer of our beloved pastor, evangelist, with this Meda, we all humbly come in your throne of grace, asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us, have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Fill us all, Lord, with your Holy Spirit, and make us all worthy of your calling for your kingdom. Heavenly Father, we ask you to bless and anoint your holy word that we are going to share in this Bible study. Be with us and guide us. Be in our midst. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Give us, Lord, a wisdom to comprehend and understand your holy word. Open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Gawin mo po kami lahat, kalugod-lugod, karapat-dapat, tagapagmuna ng buhay na walang gawa. Tulungan mo rin po kami, mga Panginoon, na bigyan kami ng puso na laging tatalima at susunod sa iyong mga utos hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name we pray, and through the reading prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbelief, hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And I would like also to give my greetings and double respect to our beloved pastor, evangelist Wildis Meda, to his beloved children, grandchildren, great-grandchildren, and to his beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. And to all of you, beloved brethren, a pleasant good afternoon, and may the blessings of our Lord Jesus Christ come upon your lives. And to all our birthday celebrants, for the month of August, God bless you all po with long life and good health. At sa ating pong bisita, beloved Sister Orleta David, God bless you po for being with us. Hallelujah, praise the Lord. Pagpalain po kayo natin mga Panginoon. At ganoon din po sa ating po mga webcast viewers. God bless you all po. Pagpalain po kayo lahat ng ating mga Panginoon na kasama namin kayo na ating pong pinapupurihan, niluluwalhati po ang ating mga Panginoon sa pamamagitan po ng panonood po ng ating pong webcast live. Hallelujah, praise the Lord. At now, let's come to our Bible study, and our topic for today is God is with us. Kasama natin ang Diyos. Ating pong umpisa ng ating pag-aaralan. Let us read Joshua chapter 1 verses 7 to 9. Joshua. From the book of Joshua, chapter 1, verse 7 to 9. Only be thou strong, and be courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand, or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein.
For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have I not commanded thee, be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whither thou goest. Amen. Sa Tagalog po, ang sabi dito, mga minamahal, sa 7 hanggang 9, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises, na aking lingkod, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Amen. Ito rin po ba ng salita ng ating malapanawang. God bless you po, beloved teacher, beloved brother Ted, for reading the holy word of our loving God. Ating pong palakpakan po ang ating pong pinakamamalampang isa pong malakas na palakpak para po sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Napakahalagang talata ang ating binasa na dito nangungusap ang mahal na Panginoon kay Joshua at nangungusap din ito para sa atin. Ang salita ng Diyos kay Joshua nang tanggapin niya ang kanyang responsibilidad bilang pinuno ng mga Israelita at akayin ng mga Israelita patungo sa lupang pangako. Malalaman natin na ang pinakamalalim na katotohanan sa buong banal na kasulatan ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ang ating buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Maaari tayo magtanong, paano tayo itinuro na mensahe ng ating mahal na Panginoon kay Joshua patungo sa atin bilang isang kasalukuyang mananampalataya. Hallelujah! Praise the Lord! Isipin ang mga oras na naharap tayo sa isang malaking hamon, sa sandali ng ating panglulupaypay, sa sandali na tayo natatakot, o sa sandali na nasisiraan tayo ng loob sa mga ating pinagdaraan ng mga pagsubok o mga agam-agam sa ating mga buhay. Ganyan ang pakiramdam ni Joshua kahit na siya ang isang pinakamakapangyarihang mandirigma ng kapanahon na ngayon ng Israeli. Hallelujah, praise the Lord. Kahit na siya ang pinakamakapangyarihang mandirigma, naharap siya sa pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay, ang akayin ang mga Israelita sa lupang pangako. Naalala niya nung paano siya muntik ng batuhin ng mga Israelita nang siya ay gawing spy ni Moses papunta sa lupang pangako, na siya lamang at si Caleb ang nagsalita na ating sakupin ang lugar rin dahil ang mga tao ay kayang-kaya natin. Subalit yung 8 na kasama nila, 10, yung 12 sila, yung 10 kasama nila, sabi huwag tayong pupunta doon dahil ang mga tao doon ay malalaki at tayo ay parang balang lamang nakakainin. At yun nga, na mapakinig ng mga Israelita, babatuhin si Joshua. Subalit hindi nangyari ang dapat mangyari. Sa halip, pinagpala si Joshua at si Caleb dahil sa mga tumawid o umalis sa Ehipto na mga Israelita. Sila lang 2 ang nakatawid sa lupang pangako kasama yung bata sa 20 anyos, yung papaba ng 20 anyos ang siya nakatawid. Yung bababa sa 20 anyos, yun na ang mga pinanganak sa sa disyerto. Hallelujah, praise the Lord. Dahil sila nga doon ay tumagal ng 40 taon. Hallelujah. Praise the Lord.
At yun ang naalaala ni Joshua na baka sa muling pagtangkaan ng kanyang buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit hindi itinalaga ng Diyos kay Joshua na sa mabigo. Naglatag o nagbigay ang ating mahal na Panginoon ng plano o layunin para sa kanyang tagumpay. Hallelujah, praise the Lord. Dahil lahat ng mga iniutos ng ating mahal na Panginoon sa kanya ay kanyang sinunod. Subalit, merong isa siyang lahat ng kanilang pakikipag-away o pakikipag-digmaan ay meron silang isa na hindi nila pinanalunan. Ayun ang puntahan nila yung high. So, bakit sila natalo? Samantalang 3,000 tao ang pinapunta niya doon. Ang namatay sa kanila ay 36. Natalo sila noong gera ngayon. Dahil sa kasalanan ng isang tao lamang na hindi naman alam ni Joshua. Yung kasalanan ni Akan, dahil pumunta sila sa Jericho, sabi, lahat ng inyong makukuha ay pagbibigay nyo sa gawain ng Diyos. Bibigay nyo sa mga namumuno sa inyo. Subalit yung si Akan, sa halip na ibigay, ay itinago yung mamahaling scarf, yung ginto at saka silver. Tinago niya sa ilalim ng kanyang tolda. Kaya natalo si Joshua. Ganong kautusan ang sinabi ng mahal na Panginoon kina Joshua na lahat ng makukulik ng mga ganong mahalagang bahay dadalhin sa kampamento, walang ilalagay sa bulsa. Hindi kasalanan ni Joshua, kasalanan ni Akan. Subalit dahil sa ganon marami ang perhisyo, hindi nila natalo ang kaaway. At yun nga po, nalaman na si Akan na may kagagawan. So, si Akan, yung asawa niya, yung anak na lalaki at anak na babae at mga hayop niya, pinatay lahat dahil sila ang kaya natalo ang mga Israelita gawa nun. Kaya, ang nangyayari sa mga panahon ngayon at saka sa panahon ngayon, kung hindi tayo tatalima o susunod sa utos ng ating mga Panginoon, kapahamakan ang ating pupunta. Buti nga, naunawaan natin at pinalam sa atin, tinuruan tayo natin, beloved pastor, kung ano talaga ang dapat natin gawin hango sa Biblia. Marami nagsasalita o nangangaral at tungkol sa Biblia, pero hindi nila maipangaral ang lahat-lahat at ang tamang pangangaral ng banal na kasulatan. Kung ano talagang isinasaid ng banal na kasulatan dapat natin gawin. Dahil karaniwan sa kanila, hindi pinananahan ng banal na Espiritu Santo. Para kapanahanan ng banal na Espiritu Santo at maunawaan mo ang Biblia at may pamuhay mo ang Biblia, gabayan ka ng banal na Espiritu, kinakailangan yung hindi pa nananampalataya ay manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, magpabautismo sa kanyang banal na pangalan sa ikapagpapatawad na kanyang kasalanan at siya'y bibigyan ng regalo na banal na Espiritu ng Diyos na yun ang kanyang magiging gabay at patnubay. At kapag siya ay nagbasa o nakarinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, mauunawa niya kung ano pinahawatig sa kanya ng ating dahil ang magtuturo sa kanya ang Espiritu Santo. Hallelujah! Praise the Lord! Kasi po, puro po, tawag dito yung mga matatalinhaga ang nasa banal na kasulatan. Talagang pagbasa mo basta, hindi mo basta maintindihan. Pero subukan mo na bago ka magbasa na yung banal na kasulatan, humingi ka muna ng tawad sa ating mahal na Panginoon. At hingin mo ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu at sigurado maunawaan mo kung ano ang iyong binabasa. Lalo tigit, ikay patuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Patuloy ka na nananalangin, nagpapasting ka, ginagawa mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat ng bagay na tungkol sa espiritual ay ipaalam sa iyo at mismo ang banal na Espiritu ang maglalayo sa iyo sa lahat ng kapahamakan. Hallelujah! Praise the Lord! Ano ba itong inilatag ng nalayunin ng ating mahal na Panginoon para tayo magtagumpay? At ito rin ang meron ang Diyos para sa atin. Ang una po, kung gusto nating maging malakas at matapang, dapat tayo magtiwala na ang Diyos ay kasama natin. Yung po ang pinakamahalaga. Dapat maunawat ating madama na talaga ang mahal na Panginoong Jesucristo ay nasa sa atin. At yun nga, sinabi ko,
para madama mo ang Espiritu ng Diyos, kinakailangan dumaan ka sa ganung proseso kung hindi ka pa dumadaan sa mga ganung bagay at gawin mo kung ano ang kalooban ng ating mga hindi hiwalay sa iyong banal na Espiritu. Dahil kahit nasa iyo na ang banal na Espiritu pero hindi mo nagagawa ang mga dapat mong gawin bilang isang tunay na mananampalataya ng ating mahal na Panginoon. Nagkakasala kayo mga maliliit na kautusan, hindi mo sinusunod, pinipili mo lamang kung anong gusto mong sundin. Sa kasulatang ito, nag-grieve ang Holy Spirit, lumalayo rin sa iyo. At pag ay nakabantay naman ang kaaway ng Diyos na pagka nakita lumayo ng Espiritu, doon ka tutuksohin ang tutuksohin hanggang sa maglalaon, ay nasa Kanya ka ng muli. Hallelujah, praise the Lord. Pero mahabagin ang ating mahal na Panginoon. Mabait ang ating mahal na Panginoon. Lubsob sa pag-ibig ang ating mahal dahil humingi ka lang ng tawag, ikay patatawarin at muli kang ibabalik sa Kanyang banal na gawain. Hallelujah, praise the Lord. Ano man ang ating kinakaharap, dapat tayong maging optimistiko, maasahin sa mabuti, hindi madaling masiraan ng loob, at may kumpiyansa o nagtitiwala o nananalig. Bakit? Isang simpleng dahilan na andyan siya. Sino ang siya? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Nakako, mahal na Panginoon, na makakasama siya ni Joshua saan man pumunta. Sinabi yan sa Joshua 1:9, Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay pakalakas, magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni man lupapay sapagkat ang Panginoon naman Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. At sinabi rin ng mahal na Panginoon sa kanyang mga disipulo, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, bago siya bumalik sa langit, ang sabi, ako ay kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Basahin po natin ng Matthew 28:20. From the book of Matthew chapter 28, verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Sa Tagalog po, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Napakagandang pangako ng ating mahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Sabi, ganapin o sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So habang tayo ay tumusunod, ginagawa natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon na anong kalooban? Kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan, doon nagbimensahe ang ating mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya. Kaya napakahalaga ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Hindi mo lang babasahin, babulay-bulayin mo, at hindi mo lang bubulay-bulayin, hindi mo rin lamang sasauluhin, gagawin mo, ipamumuhay mo. Ganun po ang tunay na mananampalataya, tunay na nananalig sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Meron tayong parehong pangako mula sa mahal na Panginoong Jesucristo. Ayon sa Matthew 28:20 at yun namang pangako kay Joshua doon sa Joshua 1:9. At ang pangalawa po, kailangan nating sumunod. Maraming mga libro tungkol sa tagumpay, ngunit walang sino makakatalo sa prinsipyo alintuntinong ito. Maingat na gawin ang naayon sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Ano ba yung aklat ng kautusan? Yan ang nga pong Biblia. Kinakailangan maingat natin susundin. Hallelujah, praise the Lord. Sapagkat kung magkagayoy ay uunlad ang ating paraan o landasin at pagkatapos makakamit natin ang tagumpay. Ayon sa Joshua 1:8. Anong sabi sa Joshua 1:8? Uulitin ko po sa inyo, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbubulayan araw at gabi upang inyong masunod na gawin ang lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayo inyong pagiginawahin ang inyong lakad at kung magkagayo magtatamo ka na mabuting kawakasan. Hallelujah, praise the Lord. Isang napakagandang pangako na kinakailangan ating pangatawanan, ating panghawakan habang tayo nandito sa ibabaw ng lupa. Hindi lang yung pangako yun, pati yung pangako ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa Matthew 28, na siya ay kasama natin palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hallelujah, praise the Lord. Kung nais natin umumlad ang ating buhay, kailangan nating gawin ang sinasabi ng Diyos.
Mayroon tayong Espiritu ng mahal na Panginoon upang tumulong sa atin. Basahin po natin ang Philippians 4:13. From the book of Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Sa Tagalog po, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating Panginoon. God bless you po, beloved preacher, for reading the Holy Word. At ang pangatlo po, we must meditate on God's Word. Kinakailangan bulay-bulayin natin ang salita ng Diyos. Kinakailangan nating basahin ang banal na kasulata at yun nga, sa uluhin, hanggang sa maging parte ng ating pag-iisip o ng ating buhay. Dahil kapag alam natin ang salita ng Diyos, pag may dumadating sa ating mga pagsubok o hamon ng buhay, ay ito magiging kalasag natin. Ito ang ating magiging patuunan kung paano natin lalampasan ang mga hamon ito ng buhay. Ito ang ating, kumbaga aralin. Ito, kung tayo kumukuha ng examen, ito ang ating kodiko na sigurado na nakasulat na ang ating gagawin ay tama, hindi mali. Hindi yung ikaw ay mamuhula lamang ng gagawin mo para malampasan mo ang mga pagsubok na yan. Ang ating patuunan, ang ating panuntunan ay walang iba kundi ang banal na salita ng Diyos. Kaya kinakailangan pong alam natin ang banal na salita ng Diyos, salwado natin, ating lagi nababasa, at habang ating nababasa ay tumatarim yan sa ating puso at isipan. Kung hindi man natin masolo lahat, sigurado yung iyong binasa, nakatarim yan sa puso mo at sa isipan mo. Alam mo kung anong ibig sabihin, alam mo kung anong at alam mo, paalam sa iyo ng mahal na Panginoon, kung ano ang dapat mong gawin kapag dumadaan ka sa mga ganitong klase ng pagsubok. Katulad ng ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, noong siya ay tuksuhin sa disyerto, na sinabi ng ating mahal na Panginoon sa Matthew 4:4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of my mouth of God, of the mouth of God. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Tunay nga po na ang pagkain ng ating espiritu ay walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Kung ano ang nasa saad, yung po ang pagkain ng ating espiritu. Kinakailangan ating busugin ang ating espiritu sa pamamagitan ng pagtalima o pagsunod sa mga utusan ng ating isabuhay ang kanyang banal na salita. Gawin natin preference, priority ang pagtalima at pagsunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Katulad nung natuturang kapatiran na binibigyan siya ng magandang dinadagdagang pansweldo. Pero nais niya makadalaw ng 3 times a week dito, ay talagang isinakripisya. Doon nalulugod ang ating mahal na Panginoon sa mga ganung bagay. At pagpapala at pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kapag ganun na naging purpose mo dito sa ibabaw ng lupa, walang bagay dito na hindi mo makakamtan na para sa iyong katagumpayan na nanggaling sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! At ang pang-apat po ay, ang sinasabi po ng pang-apat, basahin muna natin yung second, John 14:26. From the book of John chapter 14 verse 26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Sa Tagalog po, datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. So sinasabi po dito sa Juan 14:26 na bibigyan daw po tayo ng banal na Espiritu ng ating mahal na siyang magpapaunawa o magpapaalaala sa bawat isang mananampalataya kung ano ang kanyang sinabi, kung ano ang kanyang inuutos. So napakahalaga ng Espiritu Santo sa buhay ng ating bilang tayo mananampalataya. Para laging nasa atin ang Espiritu Santo, dapat ikaw ay susunod at tatalima. At kung ikay nakakagawa ng pagkukulang, pagkakamali, iluhod mo lamang yan sa mahal na Panginoon at ikay patatawa at huwag mo na uling gagawin ang
kasalanan mo o pagkukulang ng pagkakamali. Bilang tao, ako nagkakamali, nagkakasala ko, pero dumadating na pagkatapos ng gumawa ng pagkakamali ay habag na habag ako sa aking sarili dahil nakalimutan ko ating malamang. Buti na lang at mayroong banal na espiritu na nagsasabi sa akin mali yung ginawa mo. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, lagi nagpapalaala. Hallelujah. Nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon dahil ako'y patuloy niyang sinasakdal upang magamit niya sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah, praise the Lord. At ang pang-apat po, ating pag-aaralan, ang sabi po dito, kailangan nating iwasan ang distraksyon o paggambala o kaguluhan ng isip at pagkalito. Hallelujah, praise the Lord. Paano po ang ating gagawin para po mawala o makatuon tayo sa ating sa Joshua 1:7, sinabi ng Diyos, huwag lumiko mula sa kautusan, sa kanan o sa kaliwa. Sinabi po yan sa Joshua 1:7. Ulitin ko po sa inyo, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti at isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ang ibig sabihin po nito, huwag kang liliko sa kanan o huwag kang liliko sa kaliwa, ay kung ano ang kalooban, kung anong kautusan na ay sa mong susundin, wala kang ibang susundin. Hindi mo susundin ang sarili mo. Hindi mo susundin yung sabi ng ibang tao. Ang susundin mo lamang ay kung ano ang sinabi ng ating mahal na Panginoon. Kaya po pala napakakipot ng daan papunta sa kalangitan na kasama ang ating mahal dahil marami kang dapat gawin. Hindi ka dapat tumingin sa kanan, hindi ka dapat tumingin sa kaliwa. Lagi ikaw ay nakapokus sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. At ito, lagi kang nakatuon. Ang susi nga po para ikaw ay tuluyang magmana ng buhay na tuluyan na mawala ang gambala o kagaluhan sa isip o mga pagkalito. Kinakailangan nakatuon ka o nakapokus ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang, sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Nang hindi ginagawa o sinunod ni Joshua ang utos na sinabi ng Diyos, ay naharap siya sa pagkabigo at kabiguan. Kung nais o gusto nating magtagumpay, huwag mapalayo sa kanyang pagtuturo sa mga tao, sa lipunan, sa anumang bagay, gawin o sundin kung ano mismo ang sinasabi at inuutos ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po natalo sila Joshua dahil hindi nila sinunod kung anong utos ng ating mahal na Panginoon. Mga pinagpala sila, talagang ginabayan sila ng ating mahal na Panginoon ng mga Israelita. So ba't dumaan sila sa ganito? Mga sakdal na sila nga nung pumunta sa kanila dahil nga sila na nga mga pinili ng ating mahal na Panginoon para makatawid sa lupang at talagang ginagamit para marami na silang mga kaaway na nakuha nila na sila lahat yung nagtagumpay. Subalit dahil lang sa kasalanan ng isa, nasakripisyo ayan ang unang katalunan ni Diyos sa pakikipagdigma sa lupang pangako na ibinigay sa kanya nating mga. Kaya napakahalaga, isang maliit na kautusan dapat nating gawin. Sinabi rin sa banal na kasulatan sa James 2:10 na kahit daw po nagagawa natin ang kautusan, ang lahat ng kautusan, pero meron kang isang hindi nagawa o ikaw isang hindi naligwit o hindi mo ginawa, ay nagkasala ka na sa lahat. Tunay na napakahirap dahil bilang tao talaga tayo nagkukulang at nagkakamali. Pero mabait ang ating mahal na Panginoon. Pag alam mo ay kinakulang, humingi ka ng tawad, huwag mo na lang uling gagawin. At pagka ginawa mo uli, ay di para karaang, sabi nga sa banal na kasulatan, para kang aso na pagkatapos mo mag-blow out, kinakain mo muli. At para ka rin daw baboy na matapos kang paliguan, pumupunta ka uli sa putik. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahalaga po sa atin bilang isang mananampalataya na lagi tayo nakatuon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. At ang itinuro sa atin ng ating mahal na pastor para ating magampanan o magawa natin ang mga bagay nito. Para lagi tayo nasa presensya ng ating mahal na Panginoon. Lagi kang dadalo sa banal na gawain. Dadalo ka ng 3 times a week. Yan ang kautusan, yun ang pinapangaral ng ating beloved pastor na siyang totoo. Dahil kapag lagi nagpupuri, lagi ka nakikipag-ugnayan sa mga kapatiran, doon nalulugod ay ang mahal na Panginoon. Doon ka lubos ang pinagpapala. Dahil sinabi rin sa 10:25 ng Hebrew na huwag daw nating hahayaang pababayaan yung ating pagtitipon
pagtitipon nating mga banal. Tayo din mag-aralan. At sa ating pagtitipong ganito, wala naman tayong ginagawa dito, kundi pinapupurihan lang naman natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Praise the Lord. Ating pong pinahalagahan, ating sinasaad, pinahayag ang mga kamangahamang gawa sa ating ng ating mahal na Panginoon. Nagpapatutuo tayo na yan nagbibigay kalakasan sa ating pong kapwa mananampalataya. Dahil nalalaman mo rin dahil maraming himala na rin na nangyari sa buhay mo na pinagpala ka ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Dito tayo nakakapakinig ng pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Halos ang ating ginagawa dito sa ating banal na gawain ay upang papurihan at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Wala nang iba. At ang pinakamahalaga dyan, sabi nga po sa Psalms 37:4, kapag mapapaluguran natin ang ating mahal na Panginoon, nasa pa lamang daw ng ating mga puso ay pagkakaloob natin. Even sinabi natin, beloved, ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, sabi niya, kung ikaw ay mananatili sa akin, ang aking salita ay mananatili sa iyo, hingin mo lahat ng bagay at ito ay pagkakaloob sa iyo. Hallelujah, praise the Lord. So, wala tayong gawin para tayo maging tagumpay, para lahat ng bagay ng mga hadlang ay mawala, kundi lagi tayo magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Sundin natin kung ano ang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. At ang panglima, kung ang ating pagtuon ay sa pagiging matapang o mapanghas, at magiting o malakas ang loob, nakatutok at nakatuon pa rin tayo sa maling bagay. Ano yun? Nakakalito yun Kung nakatutok na nga tayo maging malakas, nakatutok tayo maging magiting, o talaga optimist tayo. Pero ang sabi, nakatuon pa rin tayo sa maling bagay. Bakit po? Itakda ang ating isipan o isip sa isang bagay lamang. Anong bagay lamang to? Sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Basahin po natin ang Hebrews 12:2. From the book of Hebrews chapter 12, verse 2. Last verse. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Sa Tagalog po, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Amen. Purihin po ang madalas salita ng ating mga panahon. God bless you po, beloved preacher, for reading the whole word po. Minsan na po nating palakpakan, isang malakas palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya po ang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis sa krus. Niniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Hallelujah, praise God. Ganon sakripisyo ang ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa bawat isa sa atin na tayo puro makakasalanan. At dahil sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, tayo ay pinatawad kung siya'y tatanggapin mo at ipamumuhay mo ang kanyang banal na salita. Tatanggapin niya tayo. Sabi nga po sa banal na kasulatan sa 1:12, kapag ikay nanampalataya at naniwala at sa pangalan natin pinakamamahal, may karapatang karaw tawaging anak ng Diyos. Hallelujah. Yun lamang po tayo tatawagin ng anak ng Diyos kung ating tatanggapin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo at maniniwala tayo sa Kanya. Yun po, ang akala ng maraming tao, ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi po, ang lahat ng tao ay ginawa ng Diyos. Pero ang sabi lamang po sa John 1:12, ang sinumang maniniwala sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mananampalataya sa Kanya, ang tatawaging anak ng Diyos. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise God. Ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ang Kanyang kapangyarihan at lakas sa pagsunod. Ang ating pagsunod at pagtalima sa utos ng ating mahal na Panginoon ay siya rin na nagbigay sa atin. Bakit po? Dahil siya ang nananahan sa ating mga puso at isipan. Kung wala sa ating puso at isipan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, hindi natin kayang sundin ang mga kautusan niya. Dahil tayo mahina at tayo narito sa gitna ng sanlibutan. Hallelujah, praise the Lord. Na ang sanlibutan, alam naman natin, ang ginagawa ay hindi kalugod-lugod. Kaya aya sa harapan ng ating malapanon. Kaya nangyayari sa buong sanlibutan ngayon ay puro kapahamakan. Puro bagyo, lindol, sunog, baha, pag-aaway-away. Kaya po nangyayari yan. Madalit sabi, nangungusap ang mahal na Panginoon sa lahat ng tao na magbalik loob sa Kanya. Ipamuhay ang banal na salita at tanggapin siya
bilang Diyos sa sariling tagapagligtas dahil wala namang Diyos, nag-iisang Diyos, tagapagligtas, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang Espiritu na Diyos na nagkatawang tao alang-alang sa atin. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ang iba, ang ating mahal na Panginoon do'y tao. Tutunay tayo, naging tao siya alang-alang sa atin. Pero ang Espiritu na nanana sa Kanya ay ang Kanyang Espiritu, ang Espiritu ng Ama na lumukob sa Kanya. Ang pananampalataya natin, ang Diyos sa Espiritu, hindi nakikita. Hindi nga alam natin, wala nakakaalam ng pangalan ng Diyos. Yung mga sinasabing Jehovah, Yahweh, yan po yung mga meaning lamang ng ating mahal na Panginoon. Anong sinabi ng ating mahal na Panginoon pangalan niya? Nung itanong ni Moises, ang sabi, ako'y ako nga. Is first sa Old Testament. Yun ang pangalan sinabi sa Biblia. Ang pangalawa ay dito sa New Testament. Anong pangalan? Sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, luluhod. Ang nasa langit, nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. Walang pangalan na dapat sambahin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise God. Dahil siya ang ating buhay. Kung wala ang mahal na Panginoon, wala tayo dito. Siya ang punta natin kapahamakan. Tayo ngay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kasama ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa darating na panahon pag tayo ay pinagkinuha na ng ating mahal na Panginoon. Kapag kung halimbawa abutin natin ang rapture, kasama tayo ng ating mahal na Panginoon sa rapture habang tayo ay naglilingkod at pinamumuhay natin ang kanyang banal na salita. Hallelujah! Praise the Lord! Ang tagumpay ay nangangailangan ng tumingin lamang sa mahal na Panginoong Jesucristo. Sinabi po yan. Ang pagtutok o pagpokus sa ibang lugar, hindi sa mahal na Panginoong Jesucristo lamang, ay humahantong sa pagkatalo. Hallelujah! Praise the Lord! Ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay ay ang pagluhod araw-araw. Ang pananalangin, pagbasa, at pakikinig ng salita ng Diyos. Kapag tayo nananalangin, nakikipag-usap tayo sa Diyos. Kapag ang mga kasanayang ito ay patuloy na naging bahagi ng ating pang-araw-araw na gawain, lahat ng iba pang gumagana o mangyayari ay sa anumang paraan ay puro sa kabutihan ng bawat isa. Hindi ito nangangahulugan na maalis tayong lahat sa mga hamon ng buhay. Ngunit alalahanin lamang natin kung nasa atin nating mahal na Panginoon, kung nananatili sa atin ang ating mahal na Panginoon, mananatili tayong matatag, may kumpiyansa, may tiwala, nananalig habang hinaharap natin ang hamon ng buhay. Kaya natin nalalampasan, nananalo tayo, o nagiging victorious tayo sa mga hamon ng buhay dahil nasa atin ang ating mahal na Panginoon. Madaling maging matapang at magiting at malakas ang loob ko ang lahat na nangyayari sa ating paraan. Kasi karaniwan at talaga ng mga pag ikaw ay determinado ay kahit sa yung paraan mo lamang nagiging matapang ka. Hallelujah, praise, nagiging malakas ka. Ngunit hindi natin lubos na matutuklasan kung sino ang ating mahal na Panginoong Jesucristo kung ikaw ay aasa lamang sa sarili mo. Hindi mo kaya ang pagdadaanan mo kung sa sarili mo lamang ikaw aasa. Kinakailangan umasa tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit po? Dahil siya ang ating tunay na buhay. Maliban na lang kung daraanan natin ay sunod-sunod na pagsubok na anong sunod-sunod na pagsubok pag dinadaanan natin. Ay ito daw po ay nakakapagpahaba ng buhay na bumubuo ng ating pananampalataya habang ginagawa natin. Habang tayo nananampalataya, habang tayo po ay dumadaan sa maraming pagsubok, dito po nabubuo ang ating pananampalataya kapag tayo ay nasa ating presensya ng ating mahal na Panginoon. Lalo kang palalakasin ng ating mahal na Panginoon. Lalo ka ang challenge tayo nalalampasan mo dahil ang mahal na Panginoon ay nasa iyo. Hallelujah, praise the Lord. Kaya matutuklasan natin na ang mahal na Panginoon ay tunay na ating buhay. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at ating pong alayan ay isang makalangit na awitin bago po sa ating pong mga pangangailangan. Hallelujah, praise the Lord. Undeserved.